Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Gina, isang ina at butihing asawa. Nakatira kami ng pamilya ko ngayon dito sa Pasay City. Dalaga pa lamang ako ay nakikinig na ako sa programa mo at subscriber mo ako since 2022. Samantala ay dalawa sana ang gusto kong i-share sa inyo. Ang bala ko talaga ay i-share sa inyo ang love story ko pero biglang nagbago ang isip ko. At sa halip ay i-share ko na lamang muna sa inyo ang kababalaghang naranasan ko. Tunay na pangyayari ang ikakwento ko sa inyo at nangyari ito mismo sa akin. Papadudot sa modernong panahon ngayon. Akala ko ay kwentong bayan lang ang tungkol sa mga aswang like panakot sa mga bata. Pero nagbago ang lahat ng aking paniniwala nang ako mismo ang makaranas nitong creepy encounter with a creature. Simula po 2003 ay nakitira ako noon sa bahay ng aking lolo Tonyo. May kapatid siya si Lola Auring. Isang araw ay kinausap ako ni Lolo Tonyo kung pwedeng tumira muna ako sa kapatid para may kasama siya sa mga importante niyang lakad. Dahil ako naman ang panganay sa 6 na magkakapatid ay pumayag na ako. Doon ako tumira kina Lola Auring hanggang sa doon ako nagdalaga. Taong 2012, isang gabi mga 6 to 7 p.m. yon. Nasa labas ako para magpahangin. Sa compound po kasi namin ay may malaking puno at sa tabi niya ay may tent. Habang nakaupo ako doon ay biglang lumabas si Lolo Kiko, ang asawa ni Lola Auring. At tinanong niya ako kung dumating na ba daw ang asawa niya. Sagot ko naman sa kanya ay wala pa. Sabi niya ay hintayin ko daw para may magbukas ng gate pagdating niya. Papadudot habang nag-aantay ay naisipan kong maghugas na lamang ng pinggan sa likod bahay namin. Pero napalingon ako sa lakas ng bagsak ng malalaking sanga sa bubong namin. Dali-dali kong tinignan pero hindi ako tumuloy kasi tumayo ang mga balahibo ko at parang may humawak sa bato ko. Sa sobrang takot ko ay napatakbo ako ng mabilis sa kwarto ko. Sa tinagal-tagal ko sa bahay na yon ay ngayon lamang ako natakot ng ganon. Narinig ko na lang yung mga gamit namin sa labas na parang pinagsisipa. Malakas talaga yung ingay kaya kinuha ko yung itako at lumabas ako para i-check kung may tao sa labas. Baka kako may magnanakaw na nakapasok. Pero paglabas ko ay may nakasalubong akong malaking pusa, hindi maaninag ng maayos yung mukha niya at hindi rin familiar sa akin. Parang first time kong makakita ng ganong nilalang na hugis pusa. Pagkasalubong ko sa kanya ay bigla siyang lumiko sa may gate namin. Sobrang gulat ko paano siya nagkasya doon kasi yung grill ng gate ay maliliit yung siwang. Sinadyang pinaliit para walang makapasok na pusa or aso. Sinundan ko palabas kasi bigla na lang naglaho na parang bula. Sa sobrang takot ko ay bumalik ako kaagad sa kwarto ko at hinayaan ko na lamang yung mga kasambahayang magbukas ng gate kay Lola Auring. Kinabukasan pinuntahan ko kaagad yung mga gamit sa labas para i-check kung may nawala. Nagtaka ako kasi parang walang nangyari. Kung paano ko siya iniwan kagabi ay ganun pa rin ang pagkakalagay. Tapos ay naisipan kong tingnan yung mga sanga na nahulog sa bubong para linisin kasi medyo madami siya at hindi lang isa o dalawa ang narinig ko. Laking gulat ko na ganun din.
walang kalat ng mga sanga ng kahoy gaya ng narinig ko. Sobrang natakot ako dahil hindi ko maipaliwanag kung totoo ba ang mga narinig ko o guni-guni ko lamang ba yun. Lumipas ang ilang araw ay nagtanong ako sa kapitbahay namin tungkol sa nangyari kung may narinig din ba sila ng ingay sa labas. Kasi malakas talaga siya at sa sobrang lakas ay imposible na hindi nila marinig. Nagtanong din ako kung may nagpaparamdam ba sa lugar namin. Baka may alam sila na kababalaghan na kwento. Sabi nila ay meron daw ganon na nagpaparamdam sa kanila kaya nabanggit nila yung malaking pusa na nagpapakita. Sobrang kinilabutan ako kasi totoo pala yung nakita at narinig ko noon. Pero papadudot sa awa naman ng Diyos. Hindi na nagpakita pa yung pusang yon sa bahay namin hanggang sa nakalimutan ko na ito at nagpatuloy sa aking buhay. Lumipas ang maraming taon, nakatapos din ako ng pag-aaral at nagkaroon ng maayos na trabaho. Hindi nagtagal ay nag-asawa na rin ako. Siguro umabot ng mahigit 1 taon simula noong ikasal ako kay Lando bago ko nalaman na nagdadalang tao na pala ako. At dahil sa first baby namin ito, pinaghandaan namin ng husto ang pagbubuntis ko. Pero papadudot nagsimula ang kababalaghan sa buhay namin noong mag 2 months na ang aking ipinagbubuntis. Gabi-gabi ay may kumakaluskos at parang may mga yapak ng tao sa bubong namin. Sabi ng asawa ko ay baka inaaswang na ako kaya bago ako matulog, sinabihan niya ako na maglagay ng bawang sa pusod ko na nakalagay sa pulang tela at magsuot ako ng itim na damit kasi yan daw ang sabi ng biyanang ko kay Lando. Ngunit may isang gabi lang talaga na hindi ko kinaya dahil kapag may kumakaluskos sa aming bubong ay sobrang sumasakit naman ang tiyan ko at hindi talaga ako makatulog kahit na anong pwesto ang gawin ko kaya habang pinakikiramdaman ko ang kaluskos at lagabog sa bubong namin ay hindi ko maiwasang matakot. Kaya ginising ko na ang asawa ko at sinabi ko sa kanya na sobrang masakit na talaga ang tiyan ko. Hindi talaga ako makatulog. Sinabi ko din sa kanya na doon kami sa mama ko muna tumuloy kasi talagang hindi ako kampante. Bahay ng mama ko ay 3 bahay lang ang pagitan kaya kinumbinsi ko talaga si Lando. Pumayag naman siya. Pero bago kami umalis, isang nakakakabang pangyayari ang naganap sa akin. Nagkataong lumabas ang asawa ko dahil pupunta siya sa butika dahil nga sumasakit noon ang tiyan ko. Nang bigla ko makarinig ng malakas na kalabog sa bubong namin. Hanggang sa narinig ko na parang nasa loob na ng bahay namin ang mga ingay. Nasa kwarto ako noong mga sandaling yon hanggang sa parang may kumakalmot na noon sa kahoy na pinto ng kwarto namin ni Lando. Noong una ay natakot pa ako pero naalala kong may itak pala akong tinatago sa ilalim ng kama ko. Kaya kinuha ko yon at nag-decide akong harapin kung ano man ang nasa loob ng bahay namin. Pero papadudot pagbukas ko pa lamang ng pinto ay bumungad sa akin ang malaking pusang itim. Kinilabutan ako at inambangan ko ito ng itak kasi sobrang malaki siya. Hindi siya normal na pusang makikita mo sa labas. Para siyang kasing laki ng aso. At dahil sa takot ay muli kong sinarado ang pinto ng kwarto ko at hindi na ako lumabas pagkatapos noon. Hinintay ko na lamang na umuwi noon si Lando pero pag uwi ng asawa ko ay wala na noon ang malaking pusa. Nagtaka naman ako kung paano ito nakapasok sa loob ng bahay namin. Hinala ni Lando na baka pumasok sa bukas na bintana namin sa kusina dahil nakalimutan naming isarado ng gabing yon. Pero sinabi ko sa kanya na imposibleng magkasya doon ang pusang itim kasi maliit lamang yon. Malaking pusa yung pumasok sa bahay namin. Kaya may palagay akong nagbabagong anyo ang aswang na umaatake sa akin. Lalo pa't sabi ni mama noon sa akin ang aswang daw ay pwedeng maganyong daga, paru-paro o ahas bukod pa sa pusa. Aso o baboy damo ay kaya din niya. Dahil nga sa mga nangyari ay lalo kaming nag-ingat ni Lando papadudot. Samantala ay doon muna ako pansamantalang tumira sa bahay ng mama ko since maraming tao doon sa lugar nila. Kaya natitiyak kong hindi pupuntahan ng aswang yon. As in 24/7 yatang mag-videoke sa labas at maraming kainan at establishments na bukas.
Kaya naging kampante kami ng asawa ko na magiging safe ang pagbubuntis ko. Sa kabilang banda, matindi akong maglihi noon. Takoyaki, pizza, tokneneng, Hong Kong style fried noodles, Japanese siomai, sa malamig yan ang mga pinaglilihan ko. At kahit na madaling araw ay sinusumpong talaga ako ng gutom. Buti na lamang at pasensyoso si Lando at madalas siyang bumili noon ng mga cravings ko. Pero isang gabi naisipan kong sumama sa kanya para bumili ng takoyaki at Hungarian sausage na silog. Dahil yun ang cravings ko ng gabing yon. Okay lang naman kasi maraming tao sa kalsada noong lumabas kami. Bukod sa takoyaki at Hungarian silog ay bumili din si Lando ng pizza at soft drinks para sa aming dalawa. At nung nakabili na kami ng cravings ko ay nagpasya muna kaming tumambay muna sa tapat ng bahay namin. Kwentuhan kami habang kumakain. Tapos ay mga 3 AM ay hindi pa kami tapos kumain noon nang makarinig kami ng naghaharutan na mga bata. Tapos maya-maya ay may iiyak. Yung boses nila nag-e-echo, yung habi ko ay kinukutuban ng masama habang ako naman ay hindi ko lang pinansin. "Gina, pumasok ka na sa loob, bilis," utos sa akin ni Lando. Nagtataka ako bakit bigla na lang ganon ang reaksyon niya. Bakit, may problema ba? Usisa ko habang nagmamadali akong kinuha ang mga natitira naming pagkain para ipasok sa loob. "Masama ang kutob ko sa batang yun," tipid na wika niya sa akin. Nagtaka lang ako noon pero hindi na ako nagsalita nang sabay na kaming pumasok sa loob. At pagkapasok namin sa loob ng bahay, naririnig pa din namin yung mga ingay ng bata na parabang palapit ng palapit sa bahay namin. Nagulat lamang ako nang biglang sumigaw si Lando. "Subukan mong galawin na mag-ina ko. Tatagayin kitang hayop ka." Galit na wika ni Lando sabay hawak sa itak na kinuha niya sa kusina. Mamayang kaunti ay pinaliwanag niya sa akin na ganon oras daw ay walang maglalarong bata. Wala din namang bagong panganak sa lugar namin kaya sabi niya ay hindi daw normal yon. Pagkatapos nung gabi na yon, gabi-gabi naman akong binubulabog sa bubungan namin. Maiingay ang pusa sa labas. Habang yung pusang alaga namin, isang kaliko, palagi lang nakatabi sa akin na parang pinoprotektahan niya ako. May pagkakataon kasi na nasa work ang asawa ko pag ganong oras at si mama lang ang kasama ko. Kaya gabi-gabi, Papa Dudut, pakiramdam ko ay inaaswang ako. Palagi akong may katabing kutsilyo tapos pag naiingayan ako, yung bubong ay sinusundot ko at sinisigawan ko sila na magpatulog sila. Papa Dudut, gabi-gabi na ganon ang eksena namin. Hanggang sa isang gabi habang natutulog ako ay bigla akong kinalabit ng pusa ko. Nang magising ako ay agad akong bumangon kasi nagulat ako na bukas ang pinto ng kwarto ko at may malaking pusang itim sa may pintuan, as in ang laki niya. Napadalawang tingin ako at sa pangalawang tingin ay nawala na ang pusang itim na yon. Papa Dudut, ang lakas ng kabog ng dibdib ko kaya napasigaw ako noon at kinising ko ang mama ko. Buti na lamang agad na sumaklolo si mama sa akin at tinabihan na niya ako sa pagtulog. Nakahanda na rin ang mga itak namin sakaling bumalik ang itim na pusang yon sa bahay namin. Pero Papa Dudut, hindi na bumalik ang pusang yon at nawala ang panggugulo sa aming tuwing gabi. Nagpatuloy yon hanggang sa lumaki na nga ang tiyan ko. Kaso nung magpipitong buwan na akong buntis ay muli akong binalikan ng naturang nilalang na yon. Isang gabi ay nanaginip ako na meron daw isang matandang babae ang sumusunod sa akin habang nakalulan sa tricycle. Sa pagbaba ko ay may nakaabang sa akin na itim na pusang itim. Yun yung tanda ko sa panaginip ko. Kaya pinakiramdaman ko ang sarili ko kasi parang nagbibigay babala sa panaginip na yon na magsuot ulit ako ng pangontra sa aswang. Tapos nagsimula na naman ulit na magparamdam ulit sila sa akin. May mga kaluskos at iyapak na naman sa bubong namin. Simula kasi ng mga past experiences ko ay masasabi kong lumalakas na ang mga instinct ko. Kaya kahit tulog ako, pag may narinig akong kaluskos ay nagigising agad ako niyan and aware ako. Yung mga yabag sa bubong namin ibang iba sa mga pusa kasi parang mabigat talaga at medyo padahan-dahan ang yapak niya. Parang ingat din siya na baka mabutas at bumigay ang 2x2 ng bubong namin. Kaya naman binabalot ko ang puson ko ng unan at kumot sa kapangontra. Pero kinilabutan din ako kasi kasabay ng mga yapak,
may naririnig na rin akong huni ng mga kikik. Nagkikwento ko ang mga naranasan ko sa mama ko at sabi niya kung nasa ibababa o nasa taas ang huni ang kikik. Kasi raw ay kabaliktaran ng lokasyon niya ang kinakaroonan ng aswang. At kapag may kikik, hindi na rin mapakali ang alaga kong pusa na Kaliko. Para ba siyang naghihis o galit na nakaharap sa pinto o sa bintana namin. Samantala isang gabi nagising na lamang ako nang may narinig akong kaluskos sa labas ng kwarto ko. Parang kinakalmot ang pinto ko. Nakita ko rin ang pusa kong Kaliko na naghihis at nakaharap sa pinto at galit na galit. Dahil sa nararamdaman kong takot noon, nagpailaw ako ng flashlight dahil lights off kami kung matulog. Noong pag-on ko ng flashlight sa cellphone ko, sabay bukas ng pinto at doon papadudot. Nakita ko ang itsura ng creature na yon. Ang itsura niya ay isang malaking pusang itim. Kung titingnan sa laki para na siyang panther o puma. Ngunit pagtapat ko ng flashlight sa kanya ay diretso karipas siya pababa ng hagdanan. Sabay habol ko rin sa kanya pababa. Papadudot super bilis ng mga pangyayaring yon. Tanda ko noong natapatan ko ng ilaw yung pitan niya. Wala siyang buntot pero yung alaga kong Kaliko o cat ay mahaba ang buntot. Natatandaan ko pang kung bakit wala akong narinig na ingay sa pagtakbo niya pababa sa hagdan. Kahit kaluskos ng mga kuko niya sa sementong sahig ay wala din. Para bang naging hangin lang yung naramdaman ko sa sobrang bilis niya. Nung hinabol ko nga siya sa may hagdan ay wala akong nakitang nilalang na lumundag. Sa hagdan din namin syempre masisilip mo yung mga nasa baba ng sala. L-type kasi ang hagdan namin. Sa sala kung saan doon natutulog sa sofa ang nanay ko ay kitang kita ko na mahimbing ang kanyang tulog dahil hindi pinapatay ang ilaw sa sala. Kaya nagsisigaw ako noon at nagising naman si mama. At doon ay ikinuwento ko sa kanya na may nakapasok na malaking pusa sa bahay namin. Agad namang bumangon si mama at kinuha ang itak na katabi niya sa kanyang pagtulog. Pagkatapos ay hinalughog namin ang buong bahay pero pagdating namin sa kusina ay laking gulat namin na bukas ang kisame. Kaya natitiyak ko noon na doon dumaan yung malaking pusa. Buti na lamang at wala akong naramdamang kakaiba sa tiyan ko noon at malakas ang kapit ng baby ko sa aking sinapupunan. Kaya naman simula noon ay palagi nang naglalagay ng baliktad na nakatayong walis si nanay sa may hagdanan sa kapalagi na kaming nagpapausok ng kamanyang. Pangontra daw yon sa mga elemento pero hindi pa rin tumitigil yung mga maririnig kong kikik o ibon paggabi saka mga yabag sa bubong. Samantala buti na lang at nagpalit ng schedule noon si Lando at naging pang-araw na ulit ang kanyang trabaho kaya palagi ko na siyang nakakasama noon tuwing gabi. At tamang-tama dahil isang gabi nangyari ulit ang pag-atake ng aswang na nagpapanggap na pusang itim. Sinarado na noon ng asawa ko ang kisame sa bahay ni mama. Pero nakakuha pa rin ang pagkakataon ng aswang na tuklapin yon at doon muli niyang pinasok ang bahay namin. Pero handa kaming tatlo noon. Ako, si mama at si Lando, isa pa ang alaga naming pusa na si Kaliko. Nang makita namin ang malaking pusang itim na yon ay agad siyang sinunggaban ng alaga kong pusang Kaliko. Kasabay noon ay initak siya ni mama at Lando habang ako naman ay nagpasya akong buhusan ng kumukulong tubig na may kalamansi at bawang ang malaking pusa. Nakatakas pa rin ito sa amin pero duguan. Hindi na kami nakatulog noon hanggang umaga. Pero papadudot. Pagsikat ng araw ay nagulat kami nang marinig namin ang mga kapitbahay namin na nagkakagulo sa labas. Siyempre lumabas ako at si Lando. Nagulat kami nang makita namin na ang dahilan pala ng ingay ng mga kapitbahay ay yung lalaking nakahubad na nakahandusay sa kalsada at wala ng buhay. Kitang-kita namin sa kanyang katawan na pinagataga siya sa dibdib at ibang parte ng kanyang katawan. Nagkatinginan kami ni Lando. Ang lalaking yon ay walang iba kundi ang aswang na nagaan yung pusang itim na gustong pumatay sa aming mag-ina. Samantala sa pag-oobserba ko sa mukha ng lalaki, hindi ito pamilyar sa akin at marami ang nagsasabi na parang dayo lamang ito.
Agad naman itong dinala sa morgue at simula noon ay wala na kaming naging balita pa sa namatay na lalaking aswang na yon. Sa kabilang banda ay dumating ang aking panganganak at isang healthy baby girl ang aking isinilang. Siyempre tuwang-tuwa kami ni Lando noon at laking pasalamat namin sa Diyos. Dahil despite sa fact na madalas kaming atakihin noon ng aswang ay hindi pa rin niya ako pinabayaan at iniluwal ko ng maayos at ligtas ang anak ko. Sa ngayon Papa Dudut ay 8 years old na ang anak kong babae na pinangalanan kong Grace. Bukod kay Grace ay may dalawa pa kaming anak na lalaki ni Lando. Masaya naman kaming pamilya at labis ang pagpapasalamat namin sa Panginoon dahil tuloy-tuloy ang biyayang pinagkakaloob niya sa amin. Papa Dudut, dito ko na po tatapusin ang aking liham at sana'y mabasa niyo ito at mapiling basahin sa inyong programa sa YouTube. Hopefully makita ko rin kayo ng personal para mapasalamatan. Maraming salamat and God bless Papa Dudut and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Gina. Maraming salamat Gina sa pagbabahagi mo ng iyong totoong kwento ng aswang sa aming programa. Nakakatakot man ang naging karanasan ninyo ni Lando, ay kayo pa rin ang nagtagumpay sa huli. Walang masamang nangyari sa inyo ng anak mo at patunay lamang yan na hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Na ginabayan niya kayo at hindi niya pinapahintulutan na malagay kayo sa kapahamakan. Upang maiwasan ang aswang mula sa iyo o sa iyong bahay, ang pagpapanatili ng bawang sa iyong bulsa ay pinakamadaling paraan. Ngunit para sa iba ay inilalagay nila ang isang garland ng bawang sa mga pinto at bintana. Ang halimuyak ng bawang ay agad na titigil sa kanila na makapasok. Ang isang buntis ay umaakit sa aswang sapagkat kinakain nila ang hindi pa isinisilang na bata. Sa ika-6 na buwan ng paglilihi ay sunugin ang isang goma bilang ng mga gulong. Ang usok ng nasusunog na mga gulong ang magpapalayas sa kanila. Mabuti para sa iyo dahil ang aswang ay natatakot sa mahaba, hubog na talim na mga talim. Itabi lamang ito sa kisame, Papa Dudut, at ilagay ang bulok na itlog ng manok. Ilagay din ito sa bawat sulok ng bahay. Ang mga ito ay mananatiling malayo sa iyong bahay. Maghinala din sa mga taong dumadalaw sa iyong bahay, lalo na sa mga lalawigan na naniniwala sa pagkakaroon ng aswang. Upang malaman kung tama ang iyong hinala, subukan ang paraan na ito. Ilagay ang broom sa likod ng iyong pinto. Kung ang walis ay nahuhulog mula sa orihinal na posisyon nito, ay nangangahulugang ang iyong panauhin ay isang aswang. Sa sandaling ang aswang ay pumasok sa iyong bahay ay inilalagay mo ang silweta pabalik sunod sa tabi ng iyong pintuan. Hindi siya makalabas sa lugar sapagkat ang walis ay pumipigil sa kanya na lumabas. Kapag naramdaman mo ang aswang sa paligid ay sumpain siya at sabihin na kilala mo siya sa isang malakas na tinig. Sa ganoong pagsasabi, pipiliin na lang iwan ka at maghanap na lamang ng ibang biktima. At katulad ng sinasabi natin dito sa ating programa, totoo man o hindi ang aswang, mas mainam pa rin na mag-ingat tayo palagi, lalo na sa pagsapit ng gabi. Dahil aminin natin o hindi ay talamak ang kababalaghan sa mga oras na yan. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa daily uploads ng mga nakakatakot na kwento. At ang Gian Gianna Vlogs for our weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.